Magandang araw mga katokers, mga katokis, mga katoshis. Welcome naman po sa ating panibagong vlog dito sa Talking Toshi Sports. Alright, mabibisan lang po mga kababayan na pagkomento at pag-aanalisa na rin ng mga bagay-bagay tungkol dito sa nangyayari pa rin na patuloy na semifinals sa pagitan ng TNT Tropang Giga at ng Rain or Shine Lance to Painters, at sa pagitan naman ng sa kabila Barangay Ginebra Gene Kings at ng Northport Batang Pier. Aba! Buhay pa kami, sabi ni Arvin Tolentino. Ang sigaw ni Arvin Tolentino, buhay pa kami. Nakaisa po ang Northport Batang Pier laban dito sa Barangay Ginebra Gene Kings, Okay. Ang nangyari kasi diyan, mga kababayan, mga highlights, Tsaka tingnan rin natin yung mga stats ng konti. Okay. Dinepensahan na maigi. In fairness naman sa Northport, nadepensahan na maigi ang Barangay Ginebra. Usually po kasi dito sa series na to, nag-average po ang Barangay Ginebra ng 120 plus points. Ang nangyari, nalimitahan ng Northport Batang Pier ang Gene Kings ng 103 points lang. Okay? So, naging successful sila sa points allowed. Maliit ang score na inaalaw nila. O counting score lang ang inaalaw ng Northport o inalaw, pinabayaan na mapuntos ng Ginebra, laban sa kanila, 103 points lang, Alright, that's because of their sticky defense, ball pressure, at 3-point area, isa sa mga departments, aspeto ng laro ng Barangay Ginebra na dinepensahan na maigi ng Northport Batang Pier. 9 out of 31 ang Barangay Ginebra sa 3-point area. Bagay na nabanggit ko na, matinding dinepensahan ng Northport Batang Pier. Alam naman natin isa sa mga 3-point shooting teams itong Barangay Ginebra, Isa sa mga pinagkakakitaan nila yan, kumbaga bread and butter nila yan, na siya naman napigilan itong Northport Batang Pier, At overall shooting ng Barangay Ginebra, 14 out of 24. Yan, Katunayan na depensahan ng maayos, ng matindi ng Northport Batang Pier itong Barangay Ginebra. Okay? Bagamat sila ay 28 assists, tabla sila, masasabi naman natin na maganda ang itinakbo ng kanilang pag-ikot ng bola, pag-handle ng bola. Dahil nanatili sa kanila yung possession, 28 times, 28 times, 28 assists ang naiproduce nila, Well, kung titingnan natin to, minimum to ng 42 points, Kung lahat to 2 points, Minimum dito 2 points, So, tabla lang sila, Pero mas nanaig pa rin ang Northport dahil nga sa depensa nila. Okay? Yan. Ngayon, ito si Kadim Jack, okay? Dominated the paint. Kaya with 39 points, Kaya naman yung points in the paint, department, 60 to 44. Talagang dinomina ng Northport Batang Pier sa pamamagitan ng paglalaro netong si Kadim Jack. 39 points ang na-produce po niya. Bukod sa 39 points, 15 rebounds. Maganda ang inilaro ni Kadim Jack. Of course, with the support of their local, si Arvin Tolentino,
si Joshua Munson at saka si Will Navarro. Yan, nag-contribute lahat yan. In double digits sila, ano, yung scores nila. Okay, so yan ang istorya. Naging istorya ng Northport Batang Pier na nanalo po. Isa. Nanalo po kontra Barangay Ginebra. Ngayon, ang basa ko ngayon dito, ako kasi nakikita ko itong si Northport Batang Pier, medyo napagbigyan lang siguro. Okay? Medyo nakapag-adjust siya. Ngayon, yung burden ng pag-adjust naman ngayon, mapupunta naman ngayon kay Coach Tim Cone. Paano ngayon siya mag-a-adjust para siya naman ang manalo sa game number 5? Okay? Alam naman natin. Ako mas naniniwala, no? I have nothing against Coach Bonitan, pero kung titingnan natin ang experience siya at history, master of adjustments itong si Coach Tim Cone. Okay? Napatunayan na natin yan sa karamihan o sa maraming pagkakataon. Okay? So ako, ini-expect ko 70-30, 70 panalo na ang Barangay Ginebra, 30% panalo ng Northport Batang Pier. So 70-30 mga kababayan. So ibig sabihin papasok na sa finals sa Biyernes ang Barangay Ginebra. Okay? Ngayon, ito namang TNT Rain or Shine, nananatiling maganda ang laro nito. Okay? Ang laban nilang dalawa. Okay? Pumapalag kasi ang Rain or Shine. Yan ang kagandahan dito. Okay? Kaya lang ang nangyari, okay? Again, the name of the game is defense. TNT defended the Rain or Shine and the Rain or Shine Elasto Painters, especially etong si Adrian Nocum. Adrian Nocum, kung di ako nagkakamali, mga 4 points lang siya. Okay? Ang kanyang efficiency is -9. Halos parang wala siya na i-contribute, no, sa laro. Kung meron man siyang assist, konti lang din. Puntos, konti lang din. Dinepensahan siya ng maigi. Meron pang pagkakataon, pinipisikal siya para hindi siya maka-diskarte sa opensa. Okay, itong si Adrian Nocum. So they did a good job, TNT did a good job of defending Adrian Nocum. At ang resulta, okay, limited contributions from Rain or Shine's locals or local players. Okay? Asistio, Nocum, walang konti lang. Ang gumawa, etong si Dion Thompson, 44 points. Okay? Oo. Umiscore ng mabigat yung inyong import, pinapasok sa loob, pound inside, Kaya lang hindi naman sumuporta yung maliit lang ako, may contribution man, maliit ang contribution ng locals. Kung titingnan nyo yung box scores, 44 points, una-una si si Dion Thompson. Sumunod is single digit na, local. Kung di ako nagkakamali, si Asistio yata, Hindi nga nasama si Karaay, hindi nasama si Nocum sa top 4 Mukhang pang 5th scorer pa yata siya Okay? Hindi ko lang masyado nakita, pero nandiyan si Asistio, si Mamuyak yata nandiyan na rin, pero single digits lang. Wala man lang nag 10 points. Okay? Wala man yata nag 9 points kung di ako nagkakamali, Pero single digits after ng 44, malaki. Single digit. Medyo manghihinayang ka talaga doon sa laro, Yung 44 points ni Dion Thompson went down the drain, ika nga. Kumbaga nalunod lang doon sa kumbaga sa CR parang itinapon mo lang, Yung tubig na malinis itinapon mo. Sayang, Hindi nagresulta sa panalo. Okay? Ito nagpapatunay mga kababayan na ang basketball
is a team sport. Hindi iisa lang ang dapat gumawa. Okay? So, yan. Hindi ba katulad itong si RHJ? Okay? Hindi niya sinolo. Ang ginawa niya ngayon, no? O ang naging game plan nila Coach Chot Reyes, no? Si RHJ hindi siya yung naging go-to guy o hindi niya sinolo yung pag-i-score, no? He made sure that his teammates were involved in the offense, in the flow of the offense. Kaya naman, yung mga teammates ni RHJ na sila, Calvin Oftana, RR Pogoy at saka si Reynam Batak, nag-contribute ng malaki. Lalo na to si Calvin Oftana, no? In fact, si Calvin Oftana pa nga ang naging best player of the game. Okay? Second best na to si RR Pogoy. So, yung opensa ng yung depensa ng TNT, no? Pagdating naman sa okay yung depensa, no? Pagdating ngayon sa opensa, okay din. Dahil sa pagkawala ni Jason Castro, itong si RHJ pinili na ipasa doon sa open man, kung sino man ang libre, no? Yung bola para magkaroon ng mas mataas na porsyento ng pagkakataon na maka-score ang kanyang team at hindi siya lang. Okay. Yan ang mindset kanina ni RHJ. Kaya naman nanalo ang TNT laban dito sa Rain or Shine. Isang panalo na lang po kami, sabi ni RHJ. One more game. Alright, syempre English, ano import Okay, isa na lang daw sila, may finals appearance na naman sila. Ngayon, ang prediction ko rito, mga kababayan, siguro mga 60-40. Kasi baka lumaban pa ang mag-adjust ulit ang si Coach Yeng Yao. Hindi natin alam. Unpredictable. Okay? Malay natin, baka manalo na naman. O di, isa pang laro, So ako 60-40. 60% ang panalo ng Northport, ng TNT. 40% ang panalo ng Rain or Shine. O, yan ang mga seryeng aabangan natin. Tabla na po. Tabla yung 3-1. Okay? 3-1 doon sa kabila, 3-1 din doon sa kabila. Alright? So, pwede nang tapusin ng Barangay Ginebra at ng TNT Tropang Giga sa Biyernes. Yan ay March 7. Okay? Unang laro po ang TNT at saka Ross. Second game naman po alas 7:30 ang Barangay Ginebra at Northport Batang Pier. Alright mga kababayan, hanggang dyan na lang muna po ang ating komento, reaction, analysis tungkol dito sa semifinals ng PBA Commissioner's Cup Season 49. Huwag niyo po kalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel, Talking Toshi Sports, at pakilike na lang din ang ating Facebook page na Talking Toshi TV. Sa atin din po yan, under po ang Talking Toshi Sports sa umbrella ng Talking Toshi TV. Maraming salamat po at magandang araw po sa inyong lahat.